107.1 FM, Radyo Bandera, music coming from Nelly Cole. It's called Starting Over Again. 107.1 News FM, Olongapo. Basta radyo, ibandera mo. Yes, you heard it right. Basta radyo, ibandera mo. That was a requested song, Starting Over Again. Team song yan ng mga yung mga sumali sa sa marathon, sa karera, tapos talunan. Starting over again. Umpisahan mo ulit. I'm just kidding there. Pero that song goes out to Ate Tess. Yan. At saka para sa dad mo ba? Sa parents mo? Team song ba nila to? Starting over again? Yeah. Ate Tess, all the way from Fukuyama, Japan. Uy. One of the places I wish to visit before my enemies die. Wag ako. Japan. Ang ganda-ganda dyan sa Japan, no? I had the best time. Lalo na yung the city of Tokyo. Napaka-advanced, no? Okay? So there goes your song. There goes your request. Starting over again. Shoutout din kay Kuya AJ, Senador Trance. Ayan, nakikinig din. Good evening din sa'yo, bro. Yeah, okay. And who else do I gotta greet? Sino pa ba? Si Kuya Bin Quijado and Mervin Agron. Ayan, sila yung mga like and love. Like and love talaga, no? Ng ating video. Kayo rin ha, yung mga nakikinig ngayon. Like nyo na rin yung video. Share nyo na rin. Diba? Tapos, i-follow nyo na rin. Click follow yung aming Facebook page, Radyo Bandera Facebook page. Dahil malapit nang mag 100K. Todo nyo na, para 100K na. Yung pinaka pang 100K na magpa-follow, yung magkiklik ng follow, mananalo ng premyo. Yan. May libreng greetings gabi-gabi. Greetings ha, hindi bati. Hindi kami nang babati. Dati nang babati kami pero tinigil na namin, 'di ba? Kung ano nangyayari. Kakabati. Greet na lang pare. Okay. Yan. Time for the invites coming from our friends at SM City Olongapo Central and SM City Olongapo Downtown. BYD Cars Display, August 29 to 31. Catch the BYD Shark in action. Come and visit the mall display at SM City Olongapo Central and get a closer look at the future of mobility. Once again, August 29 to 31. Yan. Pag yung cars on display, pwede kang magpa-schedule ng drive test. Yun ang pagkakaalam ko, no? Drive test. Alam niyo ba BYD na ungusan na nito yung Tesla in terms of electric car sales? Yung revenue niya. Mas malaki na sa Tesla. Nakita ko yung latest figures. Kung I forgot the exact figure pero yung BYD is lamang na sa Tesla. Okay? Wala akong bayad from BYD wala silang binigay na free electric car. Nakita ko lang, nabasa ko lang. Swerte ng BYD, mahilig ako magbasa. And Subaru is also gonna be on display. Save up to 280,000 plus free GT kits. Alright, the Crosstrek GT will be on display from August 27 up until September 2, 2025, also at SM City Olongapo Central. Okay? So check it out. Visit during mall hours and experience the Subaru performance up close at SM Olongapo Central, August 27 to September 2. And join the International Coastal Cleanup. SM City Olongapo Central presents the International Coastal Cleanup happening September 20, Saturday, 7 a.m. at the Calaklan, Parola. We have plenty of time pa to prepare for this one, so get ready, huh? Let's all unite for a waste-free future, part of the 40 Super Years celebration, 40th anniversary of SM Super Malls, okay? Mark your calendars. September 20, Saturday, 7 a.m., Calaklan, Parola, International Coastal Cleanup by SM Cares. And also, today, August 26, is International Dog Day. Sabi ko nga kanina sa ating holidays and observances, di ba? Ayan, okay. There was a pause around town at the level 2. At the SM City Olongapo Downtown in celebration of International Dog. Enjoy free dog treats from paws around the town when you shop for minimum 500 paws tomorrow
Tomorrow. Ngayon to, kanina. Yeah, August 26. Level 2, SM City, Olongapo Downtown. I should have brought my dog there. Nako, sayang naman. And the Vibes Massage Parking Treats. Present your same-day parking ticket and get exclusive discounts on any of our massage services. Bed massage, chair massage, foot massage, massage with hot stone. Okay? And it's going to be all day 20% discount at Vibes Massage, SM City, Olongapo, Downtown. Park and relax. Level 3. And presenting the QQ Ramen. Ganda ng pangalan, ano? QQ Ramen starts at 99 pesos. QQ Ramen, authentic Japanese ramen for only 99 pesos. Yes, you heard that right. Don't miss the authentic and affordable Japanese ramen, QQ Ramen. Now coming to SM City, Olongapo, Downtown. Ayan, ang QQ Ramen. Coming pa lang pala. Ayan, watch out for it. Coming pa lang pero it looks tasty already. Alright. And of course, the extra 10% off at our home, August 21 to 20. Oh, this one's done already. Nako. Yeah. 26 today, no? Yeah, okay. And inviting you to pay your government bills every day. Proceed to the second floor near stationary bills payment counter, the payment center at SM City, Olongapo, Downtown. Diyan nyo nabayaran yung ano niya. PhilHealth, SSS, LTO bills, NBA clearance, Pag-ibig. Sana all may Pag-ibig. Meron. Punta kayo sa SM Downtown. Ayan. Pay your government bills there. And the government employees treat is up until August 30 na lang, ha? So you guys better hurry. Just present your government employees ID and get special treats at SM City, Olongapo, Downtown. This Hardware will be having the 3-day sale, August 29 to 31, up to 50% off on selected items, 10% off for every 3,000 minimum spend, and BDO credit cards gives you 10% off. Okay? Also, and the Shop and Dine promo, August 15 to September 15. Shop with a minimum 2,000 single receipt spend. Get free garlic chicken or buttered chicken at Classic Savory. At the SM store, of course. And shopping just got better. Now 4,000 brand deals in 88 malls nationwide in celebration of the SM 40 Super Years. Okay, this is up until September 9. And of course, lastly, the SM 3-day sale is gonna be happening, malapit na, August 29, 30, and 31, Friday, Saturday, and Sunday, 10 a.m. to 9 p.m. up to 70% off on great finds. Yes, I already did the voiceover. So maririnig nyo na naman yung boses ko sa mga SM malls. Sa SM Central to. Yan, dun nyo maririnig. Shop and get the chance to win Suzuki Jimny 5-door GLMT. Yun yung maririnig nyo, no? Every 1,000 purchase is 1 e-raffle entry. Alright. SM City, Olongapo Central's 3-day sale. Mark your calendars, August 29, 30, and 31. Alright, so those are the invites for you coming from our friends at SM City, Olongapo Central and SM City, Olongapo Downtown. Oh, I almost forgot, the women's bags nga pala is up until August 31 pa. Buy one, get one. Women's bags, your everyday store, SM Store, and the luggage sale along with it. Up to 50% off your travel essentials. Our biggest sale up until August 31 also. Alright, and right about now, time for me to give you the latest news about the you guys remember yung magkano ba yung halaga noon? 2.2 Mariosep. Billion, ha? Hindi million. 2.2 billion Makati Car Park. Naalala nyo yun? Naging mainit na usapin yun a couple of years back. Di ba? Saan ka nakita ng car park building 2.2 billion yung halaga, Mariosep? Moriones Tondo. 1 billion lang, ang laki-laking pera. Sobra-sobra na sa ipapatayo mong building eh. 2.2 pa. Alam nyo bang absuelto yung dalawang binay? Former Vice President Jejomar Binay and his son, former Makati Mayor Jejomar Junjun Binay. Ayan, si Junjun. Ito talaga si Junjun. Ang mga Junjun talagang nakakalusot no? Lumulusot ang mga Junjun. Saan nakakalusot ang Junjun. Madulas.
So, absuelto yung mag-ama. Anak ng bilyon, Mario Joseph. Ganun talaga mga June. Pawisin kasi, di ba? Sabi nga nung kapitbahay ko, pawis na si June, pulbusan natin. Yung mga ganun ba? Absuelto, no? Paano yan? Ganun na lang yun, absuelto. Di ba? Umani ito ng kabi-kabilang batikos no? Kung ano ng mga batikos ang ano. Tapos, yung nag-expose ito, si Trillanes, muntik pang makulong. Salain mo, di ba? Ikaw nag-expose, muntik pang makulong. Di ba? Parang, naranasan ko yan Alam mo yun, may trinay akong expose na, na tiwaling tao. Gusto ko sana ikanta. Kaya lang, ako pa naparusahan. Ang mali ko kasi, trinay kong i-expose, di ko alam na yung bossing pala, yung nasa taas, kumare. Tapos mahal na mahal niya si kumpare. Hindi ko alam Kala ko nga sa TV lang nangyayari yun. Alam mo yun, yung sinusumbong mo yung masamang tao. Tapos ikaw na nagsumbong, babalik ta rin ka, ikaw yung ikulong, ikaw yung bubugbugin, ikaw yung babarilin. Kasi sinusumbong. Kala ko sa TV lang yun. Yung pala, nangyayari pala sa totoo yung gano'n, Di ba? Sabi pa nga niya, whatever you have against him, I'm not gonna delve deep into that. Kala ko sa TV lang nangyayari. Well, eto, tunay na buhay. Yung mga may kasalanan, yung mga sala, hindi napaparusahan. Nakalusot pa, Yan, that's one of the latest yung Sandigan Bayan. Inakwit si former Vice President Jejomar Binay. Saka si former Makati Mayor si Junjun, si Junjun. Over the 2.2 billion Makati City Car Park project na nireklamo noon, Kasi overpriced naman talaga, 2.2 billion, grabe. Ilang classroom na sana yung napatayo diyan, Yung 2.2 billion na yan. Kasama pa bumili ka pa ng teacher from abroad. Isama mo dun sa sa classroom. Social, yung teacher mo, English speaking. Kasi galing abroad, binili mo 2.2 billion. And syempre kasama rin sa sa mainit na usapin yung flood control project, Natatawa ako dito sa yung kay Mark Villar. May mga netizen na nagsasabi sa kanya, bakit ka nananahimik, Sir Mark? Si Sir Mark, tahimik lang yan. Di ba yung commercial niya nun sa Si Mark, tahimik pa din, sabi nga. And ito, here's the thing, si Villar, si Mark, appointed the controversial Bulacan DPWH executive. Diba? Nasa yun. Okay. Sabi dito sa isang report na nabasa ko from PHEU official page, sabing ganun. Bakit ka nananahimik, Sir Mark? Ikaw daw nag-appoint ng mga controversial Bulacan DPWH executive, kasama ba yung nahuli na si Engineer Calalo? Di ba kasi sabi nga sa news, di ba, ang pinaka-notorious daw dito sa flood control scam is ang Bulacan, Mario Joseph Bulacan. Kawawa naman mga Juan de la Cruz ng Bulacan, Grabe. Alam niyo yung baha sa ibang lugar, sa ibang bansa? Dinadaanan lang yung mga lugar Dinadaanan tapos mawawala din Pero dito sa Bulacan, yung baha ng tinapay, tinatambayan sila Parang yung problema, di ba, sabi, daanan mo lang, wag mong tambayan. Ito, malupit na problema ng Bulacan. Tinatambayan sila ng baha. Hindi umuulan pero may tubig baha. Paano? Yung para sa flood control project, kinurakot. Di ba? Wala ka maasahan, di ba? Sabi pa dito sa report, while Engineer Henry Alcantara now stands at the center of the multi-billion peso flood control scandal in Bulacan, the official who appointed him to the post has yet to speak on the issue. Ayun. Eto sabi sa report nagbigay di umano ng 3.6 million cash si DPWH Batangas Engineer Abelardo Calalo bilang suhol kay Congressman Leandro Legarda Libiste
I think hindi to 3.6 million. Baka may mali dito. Ang alam ko, 360 million to di ba? Yung sinuhol. Tama ba? Yun yung nakita ko sa news sa TV. Yeah. Upang wag investigahan ang flood control projects doon. Nasa news naman to Ito yung nasa news no? Yeah. At nangako pa ang engineer na madadagdagan pa ng 15 million ang suhol kinabukasan. Hala! Grabe, no? Grabing suhulan. Para lang wag ikanta, no? Wala siyang napala na kinanta pa rin. Ako suhulan nyo. Sigurado wala akong ikakanta. Hindi ko man alam kung ano nangyayari. Sa akin yung bigay suhol, hindi ako kakanta. Malay ko ba kung ano nangyayari dyan? Sigurado, garantisado, walang kanta. Kumanta man, ano lang, and did it my way. Ayan, kaya wala kang maasahan dito sa natin, sa yung bansa talaga nating Pilipinas, no? Sana matuto na yung mga bumoboto, no, na makapaglagay tayo ng mga opisyal na yung mga karapat-dapat, yung talagang lalabanan yung mga bagay na ganito. Kasalanan din natin masakit man sabihin yung katotohanan, kasalanan po natin. Nilagay natin yung mga opisyals na ewan. Hindi lang naman to ngayon nangyayari, matagal na Nabigyan na lang ng highlight ngayon dahil nakalkal ni di ba? Sabi nga ni Presidente, mahiya naman kayo. Parang yung mga kaaway ko na nagsabwatan para lang mapalabas na akong mali, sila yung tama. Mahiya naman kayo! Yung isa dyan, hindi nyo alam, nagnanakaw. Ang daming binulsang money na dapat sana'y kita nyo. Kita ng gobyerno. Itago natin sa pangalang Jabba the Hutt ng Star Wars. Pare, kamukhang kamukha. Kaya dami nag-abroad na Pinoy, Alam mo yun, nakakapag-aral sila, konting skills na na-acquire. Abroad agad. Wala na. Speaking of skills, ang SBCI, Subic Bay Colleges Inc., merong 19 slots para sa NC2 caregiving course. 19 free slots. Una-una lang, first come, first serve. Grab ko na kaya yan para tapos mag-abroad na lang ako, no? Bahala na si Giselle tsaka si Adrian dito sa radyo. I-reply nyo na lang ng i-reply tong oras na to pag nag-abroad ako. 19 slots po para sa mga caregiver C2 sa SBCI, Subic Bay Colleges Inc. Okay? Kahit walang college credentials, high school graduate, pwede nang i-acquire ito, i-grab tong opportunity na to. Ang requirement lang, sabi ng ating Kaper Julian Makabayan, requirement lang merong cellphone na may internet. May wifi, may data. Okay. Na pwedeng magbukas ng Tinder. Joke lang. Basta may cellphone, may internet. Kasi nowadays, kaakibat na yan hindi na natin mapipigilan Talagang technology na Di ba kasama nga sa isa sa mga sinususog talaga, no? Sinususog or pinupush, tinutulak ng ating Pangulo is ang connectivity for everyone. Yung may internet sa mga public government offices, yung mga schools, pampubliko, 'di ba? Even sa mga palengke siguro, ganyan sa mga munisipyo. Yan. Naumpisahan na, may mga government offices na meron na. Kaya lang alam mo, napansin ko lang yung iba, 'di ba? Naumpisahan na may ganyan na, may public public wifi na ganyan. Pero minsan may mga lugar, hindi ko nila lahat may mga lugar na na dinadamot. Pampubliko dapat or pang lahat ng tao sa opisina or sa iba pang, pero yung iba napansin ko lang dinadamot. Alam mo yun, yung turin mong iyan Sige pare, tuloy ka lang. Turin mong bahay mo ba to, ha? Parang ganun yung ginagawa ng iba minsan. Nakakainis lang, no? Kala mo kanila no? Hindi naman pala kanila Government funded naman pala no? Parang, di ba?
May mga ganun. Totoo yun. No? Naranasan ko yun eh. Ilang office na nakita kong ganun eh. So, right now siguro sa ngayon ganyan pa yan. Pero pag halos lahat nagkaroon na siguro, hindi na maikakala, hindi na maitatao. Makakagamit na rin tayo lahat yan. No? Ganun talaga sa Pilipinas. No? Ganun talaga sa humans. Humans themselves. May ganyang kalagayan minsan. May ganyang kalakaran. Hindi nawawala. Good evening sa'yo, Ate Tess. From Fukuyama, Japan. Hindi ko naabutan yung request song ko. O sige, di bali, ako na lang ang magpapaabot sa'yo. Yeah. Yan. Shout out din kay Kuya Bin Quijado na member ng ating organisasyon na pinagkaisang unyon ng kalalakihang inaapi. Ayan. P-U-N, may N, kala nyo ha? K-I. Pag binasa mo yung acronym, PUNKI. Pinagkaisang unyon ng kalalakihang inaapi. PUNKI. Okay. Yeah. Uy, panoorin niyo sa sa Radyo Bandera page yung interview namin ni Kaper Julian dun sa kay Ate, ano ba pangalan nun? Yung naging guest namin nung Saturday. In-interview namin yung isa sa mga may nagmamay-ari ng lupa dun sa yung naalala niyo yung shooting, yung pamamaril. Hindi naman barilan, may nagpaputok, parang siguro to scare people off or doon sa malapit sa Seria 2 Integrated School sa may bandang Kalaklan. Parteng Kalaklan to no? Yeah, okay. Panoorin yung interview namin sa kanya. Nagkwento siya doon sinabi niya nilahad niya. Ito palang mga nananakot na to, dumating doon bigla, nagbakod-bakod, even though nauna sila. Tapos parang part of theirs inaangkin, di ba? At naranasan pa nilang pasukin sa bahay at saktan. Sinaktan sila. Tapos minsan naglalakad daw sila, may parang nagwawagayway ng itak, nananakot, parang gano'n. Sana naman na-action na yun ng natin, ng kapulisan natin. Panoorin niyo po yung video. Aside from the live video kasi sa aming Radyo Bandera page, nirepost pa namin yung edited video, yung kasi mahaba yung programa, 2 hours. Yung parte lang talaga na interview nila, nakapost po sa sa Radyo Bandera 107.1 News FM na Facebook page, no? Para marinig yung istorya coming from doon sa paano ba? How do I put it? Taong mas nauna doon, na mas may karapatan, no? Okay? Dahil nauna sila Tapos they got the necessary papers. Tapos nakapag-file na rin ng kaso. Kaya lang, kawawa naman sila, no? Tinatakot no? Ayon sa istorya nila ng di umano ng ating bisita nung Sabado ng umaga, no? Well, despite that, on air, in-invite pa rin naman namin yung kabilang side. Kung gusto nila magpaliwanag, gusto nila mag-guest, sila naman yung magkwento ng side nila, na storya nila, we're open for that. Pwede naman. Yeah, okay? Alright, so now, I guess that's about it for me. Ubus na yung oras. Wala na akong time. Naku, maraming salamat for keeping me company. Maraming salamat. This was fun, no? I miss doing this program para sa inyong lahat. Haba nung naging bakasyon, So catch me again tomorrow. It's gonna be the Wednesday edition of this radio show. This is the Bandera Night Jams with DJ Tommy G. Only here on Radyo Bandera 107.1 News FM. Okay? So, yeah. I'm gonna be playing my final song now. Maraming salamat po. Here's my final song for you guys. Music coming from David Lime. This one's called I Don't Wanna Lose You. And with this song for now, Tommy G saying peace. I am out of here. Bye-bye.